evidence. Ako, good news ito, no? Ito ay magandang balita para sa mga supporters ni Pangulong VP Sara. Hindi pala, Vice President Sara Duterte, kung saan impeachment ni VP Sara pwede palang mabasura. Naku, iiyak na naman ang mga crocs. Iiyak na naman sila kasi parang malabo daw na matuloy ang impeachment case ni VP Sara. Ayon sa mga bibig ba, pwede palang mabasura ang impeachment ni VP Sara. Kung bakit? Alamin natin sa interview kay Attorney Macalintal. Ako, si Attorney Macalintal ang magbibigay impormasyon sa mga posibilidad, the possible ways, the possible outcome, the possible reasons kung bakit pwedeng mabasura ang impeachment case ni VP Sara. Nako. So ito kabibig, manood tayo sa interview ni Atty. Macalintal at pakinggan natin ang kanyang mga sentimiento hinggil dito mga kabibig. So let's watch this video mga kabibig. Sa mga suki natin, veteran election lawyer, si Atty. Romulo Macalintal. Atty. Romy, good morning. Johnny Bañez, Jopel Peleño po, DWIC, Aliw Channel 23. Attorney. Good morning sa inyong dalawa at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Ito na kabibig. Alright, una sa lahat, saan po patungo ang impeachment na ito laban sa Vice Presidente kung ikaw po ang tatanungin, Atty. Romy Mac? Well, yan ay depende na sa ating mga senador kung ano ang kanilang gagawin. At tayo namang mga mamamayan, tayo nagmamasid lamang kung ano ang kanilang gagawin. At siyempre, inaasahan natin ang ating mga senador na magiging aktibo sila sa bagay na ito sapagkat this is a very sensitive case, very important ito sa ating bansa. At makikita natin dito kung talagang karapat-dapat na inihalal natin ang ating mga senador. At makikita natin dito kung paano sila, how they will function during the impeachment trial. At siyempre, sabi nga, this will now separate the boys from the men. At isa pang controversial na Atty. Romy Mac, kaya talagang pinilit kitang ma-interview ngayong umagang ito, ang akala po namin, ako in particular, kayang Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, na ganun lang kasimple, na kung sino yung mananalong kandidato bilang senador sa susunod na session, automatic na silang magiging senator judge. Hindi po pala. Hindi ganun kasi yan kasing impeachment case na yan laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Dapat aksyonan at tapusin ng kasalukuyang Senado bago matapos ang kasalukuyang 19 Congress. Nasa 19 Congress sila So, hindi po pwedeng tumawid ng gano'n na lamang ang kaso yan sa susunod na Congress at 20th Congress kung saan may mga bago ng mga senador o may mga re-elected Congress. Nang ibig sabihin ay nababago ang komposisyon ng nasabing Senado. Kasi merong mismong provision sa Rules of the Senate, yung Section 21, ng rules ng Senate, yung Article 4044, na talagang sinasabi nila doon, Section 123 yun, na sinasabi na lahat ng mga nakabimbing mga proceedings o mga bagay-bagay ay nagwawakas pagkatapos ng termino ng bawat kongreso. In other words, sa 19 Congress, tapos sila doon, tapos lahat yun. Although sa 20th Congress, pwede namang talakayin ng bagong Congress, ng bagong Senado. Ngunit, ituturing na parang bagong file lamang yun. Na as if it was just presented for the first time. So, para bang lumalabas, pagka sa susunod na Congress at itutuloy nila yun, sasabihin, hindi, bago lang ito. So, pag ginawa nila yun, medyo delikado kasi sasabihin naman ng kampo ni Sara Duterte, hindi na po pwede yan. That is now a new case. And you cannot file impeachment case against me for another case within a period of 1 year. Kasi mayroong ganung 1-year prohibition. Kaya yun ay medyo delikado pag hihintay nila. At iyang rule na yan ng Senate, yan ay pinagtibay din ng ating Korte Suprema. Sa may kaso yan yung Garciliano versus Comelec at saka Javier versus Senate
na kung saan sinabi ng Korte Suprema na lahat nga ng mga all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of the Congress, of one Congress. So bali mga kabibig, kung hindi mag-convene ang Senado para sa impeachment trial ni VP Sara, pagpasok ng bagong Senado is parang mabaliwala yung impeachment ni VP Sara. Parang yung 19th Congress ay mababasura yung impeachment ni VP Sara. Oy! At hindi na sila pwedeng mag-file ng panibagong impeachment case this year. Kasi may 1-year probation. Ay! Nako po, exciting! Delikado yun kung ano mangyayari. Kaya kailangan, kung sa ako tatanungin, kung gusto lang ituloy yan, simulan nila ngayon. Hindi po pwede maghintay ng June 2. Kasi pagdating ng June 2, gagawa pa sila ng rules and regulations. Na panibago. Magpapublish pa sila dyan. Aray. At ang publication dyan, kaya mga 10 days, sa Official Gazette o kaya sa 2 newspapers of general circulation. Then pagkatapos dyan, ino-notify pa nila si Sara para sagutin yan within a period of 10 days. Alright. And So, then, tapos, yung prosecutor, may karapatan din sumagot within a period of 5 days. So, medyo patagal. mahaba. At tama rin po ba, Atty. Romy Mac, na hindi rin po siya pwedeng i-refile within this year? Oo, walang refiling yan this year kasi sabi nga ng ating saligang batas, ang isang impeachable official, pwede mo lang mag-initiate ng impeachment proceedings sa isang beses lamang sa isang taon. Ay ito, na-initiate na. Kasi ibig sabihin ng initiation, nanggaling na sa House of Representatives, nasimula na sa House of Representatives. Kaya pala si Sara confident na confident. Kaya pala blooming si VP Sara kasi alam niya ang posibilidad at possible na mangyayari sa impeachment niya. At because of that, yung mga pumirma na mga kongresista, nakilala na ni VP Sara sino ang mga traitor. Kung hindi ito matutuloy o mabasura ang impeachment ni VP Sara, ay nako. Alam na ni VP Sara kung sino ang nagbalat, kayo na mga kongresista. Simula na yun doon. At naisang pa nga sa Senado, abay hindi ka na pwedeng mag-refile ng panibagong kaso. Kasi kahit na iyan pa rin ang kasong andoon, para bang panibagong kaso yan, parang refiling ang mangyayari. Ang mangyayari po, Atty. Romy Mac, mababaliwala, back to zero kung gano'n na mangyayari, kung hindi nila matatapos sa back to zero yan, no? Babalik sa parang baliwala yan. Kaya nagtataka naman ako bakit sasabihin nila na hihintahin pa ng panibagong at saka panibagong Senado. Alam mo, sabi rin ng Korte Suprema, yung mga bagong senador na yan na darating, they are not bound by the acts and deliberations of the old Senate. Ang ibig sabihin, kung halimbawa si Senator A, bagong elect si Senator A, pwede siyang mag-object. Abay, wala akong pakialam dyan, kailangan panibago natin talakayin yan. Hindi po pwede yan kasi wala namang kami rito noong mangyari yan eh. So, they are not bound, hindi gapos ang kanilang sarili para tanggapin ang anumang nanodoon. Lahat yan magiging parang bago. Dahil sa bagong Senado yan, kaya bagong patakaran. So, Atty. Mac, paano to? Nanindigan ang Senado sa Senate President Chis Escudero na sa Hunyo na daw nila tatalakayin itong impeachment complaint. Well, hindi naman si Senator Chis Escudero ang Senado. Ang Senado ay yung 23 na kasalukuyan. Kaya depende yan doon sa kanilang 23 kung talagang tatanggapin nila ang ganong paninindigan o ng Senate President. Kasi pwede naman kung halimbawa tumawag ng special session ang Pangulong Marcos, ay pwede magkaroon ng botohan doon kung talagang dapat bang ipagpatuloy o hindi dapat ipagpatuloy. So depende na rin yun sa leadership ng Senado kung paano nila tatalakayin ang bagay na yan. Kaya yung 23 senador na yan, sila ang magdidesisyon yan. Alright. Kasi 23 lang naman sila ngayon eh. Kaya medyo pabor pa yan kay Sara dahil sa kailangan ng Senado ang 16 para makuha nila yung conviction para makonvict si Sara. Si Sara naman kailangan lang niyang 8 para mapatunayan siya ay not guilty.
Alam nyo, maganda yung prosesong yan eh. Kasi ito yung article, di ba? 1 to 7. So matapos ang paglilitis, tatanungin ngayon ang mga ang mga senador ng presiding officer, ano ang desisyon ninyo sa Article 1? Guilty or not guilty? So kailangan 16 doon magsasabing guilty. At least 16. So kung ano mangyari doon, ganon. Article 2, ano ang inyong decision? So bawat article, bibigyan nila ng boto yan. Alright. Attorney Romy Mac, dito pumapasok yung sinasabi nilang pwede nang kumumpas or may kumpas ang Malacanang. Kasi ang base sa binabasa naming ulat, willing si Pangulong Marcos na pagbigyan kung hihilingin ng mga senador ang special session. Yes. Diba? Alam naman natin na itong impeachment proceedings, ito ay political. Correct. Kaya sila ang gumagawa ng mga batas, At magiging yung mga definition ng ground, sila ang bahala dyan. Katulad ng definition ng high crimes, other high crimes. Ano bang ibig sabihin yan? Maging ang Korte Suprema, sinasabi, ay bahala sila kung ano ang definition nila. So lahat ito ay political dynamics. Kaya bahala ang ating mga senador na tingnan kung ano ang mangyayari dyan. Pero mukhang may bumabanggit po, Attorney Romy Mac, na pwede ba nilang idirekta na kagad sa Supreme Court yung reklamo na yan or yung kanyang petisyon o kanilang petisyon na huwag nang ituloy or harangin ang Senado or ang Kongreso na magsagawa ng proceedings? Well, sa ngayon, wala pa humakita. Hindi ko pa nakikita yung kabuuan ng complaint. Meron akong kopya ng complaint pero hindi ko makita paano ang pagkakapirma. Kaya sinasabi nga ni Cheese na titingnan daw kung tama ang pirma, yun, magmahalaga rin yun. Kasi dapat bawat isa sa kanila, meron silang pinirmahang tinatawag na verification. Yung may panunumpa. It is not just a matter na sila ay pumirma doon sa complaint. Dapat yun ay pinanumpaan nila isa-isa na talagang meron silang tinatawag na verification. Kaya siguro, yung sinasabi ni Senator Chis Escudero na i-examinin pa nila yung mga buong kabuuan ng nasabing dokumento.